lalabas ng inverter mo, yung characteristic na kopya niya, doon sa utility bago mag-out. AC na agad. Oo, AC na agad. Tapos ito, sa hybrid na system, hindi na ibig sabihin may baterya. Meron siyang provision for battery, but initially, kung hindi mo naman talaga kailangan, pwedeng wala siyang battery na. Kaya naman siya. Halimbawa, dumating yung panahon na nagkaroon ng rotating Mars runout, noon mo pa lang naisipan na magiging baterya. Gusto ka pa lang pwedeng bumili ng baterya. Pero kahit na walang baterya, yung system mo, naka-prepare siya na mag-accept ng battery. Magkaiba kasi yung presyo ng ganitong inverter, every time lang, sabi sa akin. So, ibig sabihin, hindi rin siya, hindi naman ibig sabihin, okay, hybrid na din ito, hindi ibig sabihin kailangan bumili ka natin ng baterya. Nakaabang lang. Oo, nakaabang lang. Kasi medyo mahal din yung yung baterya. Let's say for example, para may idea ka lang, kasi yung size ng baterya, magdidepende yan sa kung anong load, tapos gaano mo katagal, supply yung load mo. Okay, so para may idea ka, halimbawa, ilaw, kunyari, kunyari, mga 5 ilaw, isang ref, isang aircon, electric fan. Kunyari, round up, yun lang kailangan. For 4 hours, yun ang para makatakbo mo sa ng 4 oras. Kailangan mo ng, ang rating kasi yun, 100 ampere hours ang rating mo, or 100 kilowatt hours. Yung baterya na yun, ay yung parang lithium ion na, o lithium phosphate. Yun yung parang lithium na yung baterya ng cellphone. Pinalaki lang, tapos na imamount mo sa wall. Hello, Cassie. So, parang kasi laki na siya ng inverter na to. Ang halaga nun, nag-range yun sa 40 to 50,000 na. Yung baterya. Dati, nag-evolve na rin siya. Dati yung mga baterya na yun, parang baterya na sa sasakyan. Yung mga lead acid. Ngayon, mas naging advance na, naging mas mura. Actually, mas mura pa ngayon. Lalo na uso yung Tesla, yung mga EV. Lumabas na ngayon yung mga baterya na hindi natin pa. Nalo-wall mount na siya. So, pwede naman, mag-invest ka. May savings din yun. Halimbawa, sa umpisa, gusto mo namin na baterya natin. Pagkagabi, kunyari, pwede kasi i-program na yan. Pagkagabi, pwede yung baterya naman pakapatay natin para sa baterya. Pero kung nakakapagbenta ka naman, ma-offset na naman na yung gamit mo sa gabi. Yung sa experience, yung sa bahay nila nanay, ngayon, medyo mataas dahil pero hindi, pero Hindi ka sila. Hindi pa to pero previously, sa mga previous months, 0 bills sila. Kaya ba, ilang magkano ba bill mo? Naglalaro sa 7 to 9,000. Considering, actually medyo maliit lang yung opening. So kung ano naman, pwede naman namin kayo bigyan naman that ang magiging limitation natin, halimbawa kung gusto mo mag-alabay, is yung kahit gusto natin zero, pero maliit mo space. Kasi yung yung mag-degenerate. Yun ang mag-ano. Magiging limitation. Yung space. Kung yan lang doon lang yung pwede natin ilagay. Unless pwede mong lagyan ng solar yung kapit-bahay. Hindi, makipatong ka na lang ng TV. Kaya papatong mo lang. Actually, pwede naman kasi dahil pagka nalagyan mo ng solar panel doon, parang additional roofing. Mapapasin mo medyo lalamig doon sa So, parang may pa rin yan dahil aircon, mas bababa ng gamit. Dahil lumamig sa ilalim. Mga 4 to 5 years yan, bawi mo na investment. Libre ka na sa kuryente. Yun yung tanong ko. Yung araw, okay, kung ano katagal kasi ang dahilan kung bakit ako nagtitingin ng ganito para makatipid.
sa ngayon, actually, sa totoo lang kasi kung ano yung requirement ng investment. Kasi, compare sa mga nakaraang taon, yung solar kasi, we also time nila, ang dami na rin supply ngayon. Unlike before, nakakonti kaya medyo mahal. Ngayon, pamura ng pamura yung solar. So, yung sa ROI niya ngayon, naglalaro na siya sa 4 to 5 years. So, parang nag-ano ka lang, parang ano ka, yung kuryente mo, in advance payment mo lang kung sa investment. Diba? Parang inuna mo lang. Tapos, yung, ano niya, yung lifespan kasi ng, ano mo, yung sinabi ko kanina, yung main component mo, itong panel at saka inverter, yan lang naman talaga ang wear and tear. Although hindi siya moving parts, pero syempre, just like ng any devices, nalulumari niya, nalulupresyon din. Pero ang inverter kasi nasa 20 to 25 years ang buwan niya. Ang panel, ganun din, nasa 20 to 25 years. So, kung ang ROI mo ay 4 to 5 years, after yung 5 years, marunong mo din siya nandito rin yun. Napapababa ba yung number of years ng ROI sa dami ng panel? Napakababa ba ng ROI? Yung, pwede. Kasi dahil, lalo na kung may net metering, dahil nakakapagbenta, mas mataas yung nag-generate mo. Diba? Kung may excess ka, dahil mas maraming panel, mas maraming excess, pwede ka magpabenta, bumababa yung ROI. And yung sa ganun namang sistema, pwede ka namin bigyan ng, ng span. Kunyari, sa ganitong system, ganito katagal yung magiging ROI. May financial study din na ipoprovide. Para lang, para may content. Kumbaga, syempre yung ROI na yun, depende yun sa kung currently ano yung gamit mo. Yung gusto mo sa bahay. Kasi meron mindset na mga customer na, may solar dapat ka, magdagdag tayo, walang aircon, kaya centralized na. Pero syempre, yung combination ng ROI na yun, hindi mo nila. Kasi sa kung ano yung current na, kasi hindi namin yung electric bill. Yung gagawin namin, kung ano yung gusto mo, ipo-forecast lang namin yung forward. Kung ano yung bill mo, ipo-forecast namin. Magtatanong siya, bakit hindi siya nakakasira. So, mali yung perception kasi. Kumbaga, yung didesign natin system sa'yo, base sa kailangan naman, sa load mo ngayon. O kung meron ka pang future na load na ilalagay, kung gusto mo ipasama, ipasama mo na sa design. Yung price na babae din ako kung gaano kalaki yung kailangan. Yung Para price, ma-support yan. yung price ng buong solar system. System. Oo. Kasi depende yun sa kung gaano kalaki yung and depende kung may net metering, kasi may mga option. Pwede kasi without metering. Pwedeng may battery. Pwedeng walang battery. Pero kung sa amin, mas gusto namin yung net metering ba, nakakapagbenta. So, Kasi, kasi dun parang dun yung nandun yung parang mas mabilis ang difference maker. mas mabilis yung ROI mo doon. ROI. Saka kung may nag-generate ka, halimbawa, umalis kayo ng bahay, maghapon, yung nag-generate mo, kung dahil hindi ka net metering, tapon na yun. So, ayun. Ayun. Magkano naman? Sa bubong yun, hindi ko na alam kasi yung katatapos lang Ano na. yung bubong mo ngayon? Ha? Kasi nagpagawa ako ng kusina, nagpa-extend ako ng kusina, tsaka nagpa-extend ako ng kwarto. So, mas marami. Parang ganito kasi siguro yung tama ba? Nagpagawa kami ng mga 50 square meters na. Ganun. Okay. So, dalawang level lang yung buong mo. Dalawang level. Kasi ano naman yan, kahit na dalawang level siya, hindi naman natin pwede, depende sa complete spec natin, ano.
Parang ganito yung buong bahay nyo, di ba? Ganito Sa yung isa buong- na